Bata pa ako, mga 6 o 7 taong gulang. Ang aking yumaong lolo na tinatawag namin ng aking mga pinsan na amang ay madalas na nagkikwento sa akin tungkol sa kanyang ika-7 anak na si Maria. Noong dekada 90-50, ang aking lola ay isinilang ang kanilang anak nang ito ay nasa ika-8 buwan pa lamang. Dahil alam niyang hindi magtatagal ang buhay ng bata, agad-agad bininyagan mismo ni amang ang kanyang anak na babae sa takot na baka ito ay mamatay nang hindi na bautismahan o kilala sa tawag na bugkalot. Pinangalanan niya itong Maria. Siniutan ni amang ng puting seda ang walang buhay na katawan ni Maria at inilagay sa isang pansamantalang kabaong. Kasama ang bangkay, naglagay siya ng sanga ng kawayan. Ibinaon ni amang ang maliit na kabaong sa isang kapirasong lupa malapit sa kanyang maliit na taniman ng kawayan ng isang mataas na bahagi ng malawak na palayan. Sa tabi ng libingan, nagtanim siya ng puno ng niyog at humingi ng pabor kay Maria. "Anak, alagaan mo ang punong ito. Hayaan mong lumaki ito. Gamitin mo ang sanga ng kawayan upang bigyang babala ang mga lalabag dito." Unti-unting lumaki ang puno ng niyog. Gayon din ang lugar kung saan niya inilibing ang anak. Naging burol na may 4 na talampakan ng taas na tinawag ng mga taga-roon na pungol. Sa paligid ng pungol ay mga ligaw na damo na tumubo sa paglipas ng panahon. Madalas ang pagbisita ni amang sa pungol. Dati siyang nagdadala ng pagkain, prutas at biskwit. Palagi din niyang pinapaalalahanan si Maria na bantayan ang kanilang mga ari-arian sa tabi ng burol. Inakusahan si amang ng mga tao na isang baliw dahil sa kung araw-araw niyang pagbisita at pagdala ng mga pagkain sa puntod ni Maria. Makalipas ang ilang taon, nakaranas ang mga lokal ng nakakatakot na karanasan sa pungol. Sinasabi ng ilan na may isang bata na nakasuot ng puting damit, na abot paa ang kanyang buhok, ay lumilitaw sa tabi ng burol sa kalagitnaan ng gabi. May nagsasabi rin na nakakarinig sila ng boses ng isang bata tuwing dadaan sila sa burol. Lumipas ang maraming taon. Pagkatapos ng kamatayan ni Maria, ang mga kwento tungkol sa kanyang pagpapakita ay kumalat sa baryo. Ang mga tao ay kailangan magsabi ng pakikisuyo o anumang anyo ng pasintabi sa tuwing kailangan nilang dumaan sa burol. Ang pagkabigong gawin ito ay nangangahulugan ng hindi magandang bagay na maaaring mangyari sa kanila. Gayunpaman, may ilan na hindi naniniwala hanggang sa maranasan nila ang mga sabi-sabi sa baryo. Isang hapon, si Simeon, na isa sa iilang kapitbahay ni amang, ay nagtungo sa burol at nagbalak na kumuha ng mga bunga ng niyog nang walang pahintulot ni amang. Si Simeon ay matapang at madalas gumawa ng mga ilegal na gawain. Dala ang kanyang bolo na nakatali sa kanyang balakang. Mabilis niyang inakyat ang puno ng niyog. Nang makarating siya sa kalagitnaan ng puno, bigla siyang nakaramdam ng malalambot na hagupit ng latigo sa kanyang isang binti. Hindi niya pinansin ang nararamdaman at nagpatuloy sa pag-akyat. Nang igalaw niya ang kanyang kanang paa patungo sa itaas na bahagi ng puno, muli niyang naramdaman ang isa pang latigo na kasing lakas ng nauna. Saglit siyang huminto
at inisip na marahil ay dala ng kanyang imahinasyon ang kanyang nararamdaman. At sinubukan niyang umakyat pa at nakaramdam siya ng sunod-sunod na masasakit na latigo sa kanyang buong katawan. Dahil dito, napakapit na lamang si Simeon sa puno at sa takot din na mahulog mula sa mataas na lugar na maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Natigil lang ang paghagupit nang makiusap siya kay Maria, ang tagapag-alaga, na itigil na ito. Pagkababa niya ay dali-dali siyang tumakbo mula sa puno at agad na tinungo ang kanyang tahanan. Noong gabi ding iyon, pagkatapos ng insidente, nagkaroon ng mataas na lagnat si Simeon at dumanas ng matinding pananakit ng katawan. Puno ng mga pasa ang buong katawan niya. Ang albularyo na tinawag ng asawa ni Simeon ay nagsabi na ang tanging paraan para gumaling ay ang paghingi ng tawad kay Maria, dahil hindi siya humingi ng pahintulot at pasintabi bago kumuha ng bunga. Sinabihan din siya na mag-alok ng ilang regalo dito. Kinabukasan, pumunta si Simeon at ang kanyang asawa sa bahay ni Amang at pinakausapan si Amang na samahan sila sa pungol. Habang sila ay nakaluhod, nag-alay sila ng panalangin at pagkain para kay Maria. Humingi ng tawad si Simeon sa tagapag-alaga at nangakong hindi na muling babalik pa sa kanyang burol. Iniling din ni Amang kay Maria na patawarin ang kanyang kapitbahay. Nang maglaon, sinabi ni Amang kay Simeon na ang latigo ni Maria ay isang sanga ng kawayan na inilagay niya sa kabaong nito. Kinaumagahan, pagkatapos ng pagbisita sa pungol ni Maria, gumaling na si Simeon maliban sa mga pasa na tumagal ng 1 linggo bago ito tuluyang nawala. Samantala, si Kuya Arnold ay isa din sa mga nakaranas ng hagupit ni Maria. Siya ang asawa ng pinsan ko na ngayon ay yumao na. Ganap ng 5:30 ng umaga pero madilim pa rin ang kapaligiran. Maagang gumising si Kuya Arnold para maghanda ng pagkain para sa kanyang pamilya. Habang nagsasaing sa kalan na luwad, nakita niya ang isang ginang na may puting damit at mahabang buhok na naglalakad mula sa puno ng nyog sa tabi ng burol patungo sa malapit na puno ng akasya. Bagamat medyo malayo sa burol ang kinaroroonan ni Kuya Arnold, sigurado siyang ang naglalakad na ginang ay walang paa at ito ay lumulutang ng mga isang talampakan mula sa lupa. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Kuya Arnold ang pagpapakita. Kaya't naisipan niyang ikwento ang kanyang karanasan sa kanyang asawa. Dahil dito, nalaman niya ang totoong kwento tungkol kay Maria. Hindi masamang espiritu si Maria. Ipinakita lang niya kung paano tumupad ng isang pangako at nagpakita ng responsibilidad sa pagprotekta sa mga mahalagang ari-arian. Ilang taon ang nakalipas, ang puno ng niyog ay nasira ng malakas na bagyo. Mas maliit na din ang burol kumpara sa laki nito dati noong nandun pa ang puno.